Senator Jinggoy Estrada at dating DPWA Secretary Manuel Bonoan babasahan ng sakdal ngayong araw sa Sandigan Bayan. Minority Senator tinawag na pag-hostage sa lehislatura at pag-boycott sa trabaho ang hindi pagsipot ng mayorya sa sesyon kahapon. Oral argument sa 2024 to 2026 national budget itinuloy sa Korte Suprema ngayong araw. Apat pang biktima na hukay sa gumuhong gusali sa Angeles City. Bilang ng mga na-recover na mga labi umakyat na sa 17. National Bureau of Investigation naghain ng reklamo sa Kamara laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kaugnay ng kanyang mga social media posts. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ininspeksyon ang isang eskwelahan sa Navotas City bilang bahagi ng kanyang pakikiisa sa Brigada Eskwela Program ng DepEd. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, June 2, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan ni DILG Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Pakiusap ni SP Cayetano na sa labas ng Senado gawin ang pag-aresto. Narito ang ulat ni Leia Ilagan. Hindi napigilan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, iginiit ni Senate President Cayetano ang parliamentary immunity. Subalit na naig-ani niya ang pag-aresto ng mga pulis kay Senator Estrada. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I am sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Paliwanag ni Secretary Remulla, pinapayagan lamang ang parliamentary immunity kung 5 taon pababa lamang ang parusa sa kasong ginawa ng akusado. Kaya't hindi ito aplikable kay Senator Estrada. Si Senator Jinggoy ay dumating sa Campo Crame bandang alas 4:18 ng hapon kahapon. Isinailalim ito sa booking procedures gaya ng mugshot at medical check-up. Senator Jinggoy cooperated fully together with the other accused. They were found to be in good health and are now on their way to face the court. Ang senador ay dinala sa Sandigang Bayan bandang alas 5:30 ng hapon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuri ng Malacanang ang ginawang voluntaryong pagsuko sa mga otoridad kahapon ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dahil sa ginawang ito ni Senator Estrada, hindi na nahirapan pa ang mga law enforcer. Magandang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko, hindi niya na pinahirapan ang mga law enforcers. Hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato.
Ayon pa kay Yusek Castro, ito ang dapat na ginagawa ng isang tao kung alam niyang may valid warrant of arrest laban sa kanya. Gayunpaman, binigyang diin ng palace official na hindi maaring iugnay ang pagkakaaresto sa senador sa umano'y pagtanggi nitong lumipat sa minority block. Paglilinaw ni Castro, walang kinalaman ang Malacanang sa mga nangyayari sa senador. Is it not the other way around? Dahil ngayon, ang bumubuo halos na majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang, di umano. At sabi nga natin, wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano, ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo. Pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang naging pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na pamumulitika ang nasa likod ng pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya. Sa pahayag na inilabas ng Ombudsman, nilinaw ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na hindi dapat kailanman pinaghahalo ang pananagutan at pamumulitika. Anya, walang sino man dapat magdesisyon sa ngalan ng Ombudsman pagdating sa mga nakabinbing kaso dahil maituturing itong isang uri ng korupsyon. Binigyan din ito na matagal nang iniimbestigahan ang mga kaso at naging bukas sa publiko ang bawat proseso nito. Nakatakdang isagawa mamayang hapon ang arraignment o pagbasa ng sakdal laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, anong oras nakatakdang basahan ng sakdal ang mga akusado? Aga 1:30 ngayong hapon ay isasagawa na itong arraignment o pagbabasa ng sakdal, pati itong pre-trial o paghahanda sa paglilitis para dito sa one count of graft ni Senator Jinggoy Estrada at dating miyembro ng gabinete ng Pangulo na Secretary Manuel Bonoan. Manggagaling si Estrada sa New Quezon City Jail matapos magpalipas ng gabi roon. Mahigpit ang seguridad sa paligid at ngayong umaga ay business as usual ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Hindi rin basta-bastang makakapasok ang sinuman sa detention facility. Hanggang kaninang alas 10 ng umaga ay wala pang namomonitor ng mga kaanak ng senador na bumisita rito. Mula sa bilangguan ay ihahatid ng BJMP ang mambabatas sa Sandigan Bayan para sa kanyang arraignment. Sa arraignment, formal na binabasa sa akusado ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Titiyakin rin ng korte kung nauunawaan ba ng akusado ang mga paratang bago ito hinga ng plea. Maaaring magpasok ang akusado ng plea na guilty o maaari namang not guilty kung hindi ito umaamin sa mga paratang. Aga ngayon, hinihintay natin yung pagdating ni Senator Jinggoy Estrada mula dito sa New Quezon City Jail. Habang yun namang kanyang kapwa-akusado na si former Secretary Manuel Bonoan ay nananatili pa dito sa kustodiya ng PNP matapos ng taasan ng kanyang blood pressure. Kaya hinihintay natin ngayon yung mga magiging kaganapan o update dito sa Sandigan Bayan 2nd Division na humahawak ng kanilang kasong graft. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan. Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Walang magiging VIP treatment kay Senator Jinggoy Estrada at iba pang akusado sa flood control project scandal. Ito ang tiniyak ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Ayon kay Superintendent Bustinera, sumailalim sa mandatory medical screening procedures sina Senator Estrada pagpasok sa New Quezon City Jail at inilagay sa kasama ng iba pang persons deprived of liberty o PDLs. Nananatiling na sa Philippine National Police General Hospital si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos na tumaas ang presyon ng dating opisyal habang isinasailalim sa medical exam kahapon. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, kumusta na yung kalagayan ni ex-DPWH Secretary Bonoan?
Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nagpalipas nga na magdamag dito sa PNP General Hospital sa Camp Crame si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan. Ito'y matapos itong atakihin ng hypertension kahapon na umabot sa 192/100 ang kanyang blood pressure. Ayon kay Health Service Director, Police Brigadier General Portia Manalad, bumuti naman ang kondisyon ni Bunoan matapos makainom ng gamot at makapagpahinga. Conscious din daw ito ngayon, hindi nahihilo at hindi dumadaing ng sakit ng ulo. Gayunman, nananatili daw ito sa close monitoring at observation ng mga doktor. Depende din aniya sa attending physician ni Bunoan kung bibigyan ito ng clearance para ma-discharge at humarap sa Sandigan Bayan. Si Bunoan aga ay sumuko kahapon sa CIDG kaugnay sa kinakaharap nitong kasong plunder. Pero iniligay muna ito sa hospital arrest matapos sumama ang pakiramdam. Samantala, pinuri naman ng pamunuan ng PNP ang maayos at mapayapang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada kahapon sa Senado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., ang matagumpay na operasyon ng CIDG ay patunay na pagsunod sa mga legal na kautusan. Pinuri din ng netizens ang PNP sa matatag nitong pagpapatupad ng warrant of arrest ng walang kinikilingan at walang kinatatakutan. Aga. Maraming salamat, Lea Ilaga. Hindi kukunin ni Senator Jinggoy Estrada ang kanyang sahod habang nililinis ang kanyang pangalan. Ito ang tiniyak ng senador sa kanyang press conference kahapon bilang patunay na wala siyang intensyon na makinabang sa kaban ng bayan. Binigyan diin ng senador na ipagtatanggol niya ang kanyang sarili upang patunayan na walang katotohanan ang mga kasong ibinibintang laban sa kanya. I am giving instructions, Senate Secretary, to put on hold my salary. Personal pa siya ito upang ipagsambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Pinasinungalingan ng Senate Minority Bloc ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na may kumausap sa kanya para talikuran ang mayorya kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso. Binatikos din ng minority senators ang hindi pagdating ng mga miyembro ng Majority Bloc sa plenary session kahapon. May report si Dante Amento. May mga kumausap umano sa kanya para talikuran ang majority bloc sa Senado kapalit ang pagpapawalang bisa sa kanyang kaso. Ito ang revelasyon ng Senator Jinggoy Estrada bago sumuko sa PNP CIDG kahapon. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ko inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Pero ayon kay Senator Raffy Tulfo, wala silang nalalaman tungkol dito at hindi rin ito napag-uusapan ng minority. Wala akong alam na pangyari na pressure siya sumama sa majority para mawala ng kaso. I don't know. Wala. Kung akong tatanungin, Ikinalulungkot naman ni Senator JB Ejercito ang nangyari sa kanyang kapatid. Gayunman, naniniwala siya na dapat pairalin ang batas. Siyempre bilang kapatid na nalulungkot din ako kasama, nalulungkot ako para sa kanya, sa kanyang pamilya. Kaya lang, sa public servant, kailangan hayaan natin na umusad ang batas. Dapat natin malaman ng katotohanan at saka dapat manaig ang hustisya. Samantala, hindi natuloy ang sesyon sa Senado kahapon dahil walang dumating na miyembro na majority. May sumama kay Senator Jinggoy pagpunta sa pagbuluntaryong pagsuko tulad ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dismayado ang mga miyembro ng minorya dahil hindi umano sila nasabihan na wala palang sesyon.
Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami in-inform eh. Sa kanyang pahayag, hinamon ni Senate President Alan Peter Cayetano ang minorya na ipagtanggol ang independence ng Senado. Pero sabi ng minority senators, ang ginawa ng majority ay pag-boycott sa kanilang tungkulin. Para kay Senator Erwin Tulfo, lalo lamang nasisira ang imahe ng Senado. You boycott because one of us was arrested. Sabi na nga dati, bakit walang nahuhuli, bakit walang kinakasuhan? Ito na, hinuli. Para ako, boycott. Binigyang diin ng minority senators na may mahalagang isyu na dapat sanang talakayin, ngunit ay pagpaliban dahil sa kawalan ng quorum. Anya, matapos sanang maihatid si Senator Jinggoy sa CIDG, ay dapat na kaagad bumalik ng Senado ang mga miyembro ng majority upang nakapagsagawa sana sila ng sesyon. Marami kami mga trabaho today na hindi na nagawa dahil nga sa insidente. So nakakaya. Iginit naman ng Senator Sherwin Gatchalian na hindi basta kinansila ang sesyon ng Senado kung hindi nagkaroon ng konsultasyon ang kapwa majority at minority. Ayon sa senador, pinag-iisipan nila ang paghahain ng ethics complaint laban sa majority dahil sa paglabag umano sa Senate rules. Muling nanindigan ang mga miyembro ng minority na nais nilang magtrabaho at iginiit ang pagkakaroon ng quorum. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag ni Senator Panfilo Ping Lacson na isang tangkang gawing hostage ang trabaho ng lehislatura ang nangyari kahapon. Ito ay matapos wala ni isang miyembro ng mayorya ang dumalo sa sesyon. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, bakit nasabi ni Senator Lacson na tila pag-hostage ang naganap kagabi? Ella, iginiit ni Senator Panfilo Ping Lacson na hindi para pagtindig o para sa pagtindig sa kasarinlan ng Senado yung nangyari kahapon sa sesyon, kundi aniya pagtalikod ito ng majority bloc sa kanilang tungkulin bilang isang mambabatas at sa panguna pa aniya ito ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Lacson, ang pagliban ng mayorya sa sesyon kagabi ay isang malinaw na tangkang gawing hostage ang trabaho ng lehislatura dahil lamang sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Para sa senador, ang nangyari ay hindi pagtindig para sa kasarinlan ng Senado, kundi pagtalikod sa tungkulin ng majority bloc sa pangungunaan niya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dagdag ni Senator Lacson na wala namang malulutas ang ginawa ng majority bloc na hindi pagsipot sa regular na sesyon ng Senado. Ayon pa sa minority bloc, ito ay pag-boycott ng majority sa tungkulin nila sa lehislatura. Bago pa man ito tinangkang, ngunit nabigo si Senate President Cayetano na pigilan ang pag-aresto kay Senator Estrada nang dumating ang mga pulis sa Senate premises. Giit ni SP Cayetano, dapat protektahan ang senador gaya ng ginawa noon sa iba pang mga senador. Gayunpaman, ipinatupad pa rin ni Interior Secretary John Vic Remulla ang warrant sa kabila ng komprontasyon. Para kay Senator Lacson, ang pag-aresto sa kapwa niya senador na si Senator Estrada ay hakbang tungo sa hustisya maging para sa mga biktima ng baha o para kay Senator Estrada mismo dahil sa wakas ay makakapag-usap o makakapagharap na ang dalawang panig sa korte. Iginiit muli ni Senator Lacson ang kanyang hangari na maibalik ng Senado ang integridad, dignidad, reputasyon at tiwala at kumpiyansa ng publiko na minsang tinamasa nito. Samantala, idiniin naman ni Senator Risa Ontiveros na walang kinalaman ang Senate independence sa nangyari kahapon, kundi ito ay isang boycott dahil sa pagkaaresto sa kapwa nila senador. Dagdag pa ni Senator Ontiveros, ang tanong ngayon ng bayan ay kung uulitin ba ito ng mayorya sa susunod na 2 araw ng sesyon para lamang iwasan ang tapatan ng numero sa floor. Panawagan ngayon ng minorya sa mamamayang Pilipino na maging mapagmatsyag dahil kapag ang institusyon na aniya ang tumangging magtrabaho, ang public vigilance ang hiling o huling linya ng depensa ng bayan.
Ela, kasama sa mga aabangan ngayong araw sa Senado ay kung anong mangyayari sa sesyon mamayang hapon, lalo na matapos yung nangyari kahapon na hindi nakapagsimula yung sesyon dahil ni isang miyembro ng majority bloc ay wala kahapon. Bukod dyan, inaasahan din o susubukan nating makahingi ng pahayag mula kay Senate President Alan Peter Cayetano o sa kahit sinong miyembro ng mayorya upang hingan ng paliwanag sa kung ano ang nangyari ba talaga, bakit walang nagtungo o pumuntang personal kahapon sa sesyon. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Nais ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ng Senate Impeachment Court ang inihaing articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang nakasaad sa opisyal na sagot ng legal team ni VP Sara sa Senado kahapon, June 1. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Dinala kahapon June 1 ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senado ang ilang maleta ng mga dokumento na naglalaman ng kanilang sagot sa articles of impeachment laban sa kanya. Sa naging pahayag ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng depensa, ang pangunahing hiling ni VP Duterte ay ang pagbasura o dismissal ng kaso. Ngunit kung hindi ito mapagbibigyan, handa naman silang depensahan ang vice-presidente pagdating ng mismong impeachment trial. As I said, ultimately, siyempre, dismissal po ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung mangyayari sa proceedings and we will participate and definitely we will abide by what is constitutionally permissible in the constitutional processes laid out. Bukod dito, idinetalye rin ng defense team kung ano ang buod o gist ng kanilang isinumiteng tugon sa Senate Impeachment Court. Iginiit ni Attorney Powa ang umano'y mga irregularidad sa House Committee on Justice bago pa man umakyat ang kaso sa Senado. Gayunpaman, sinagot pa rin nila ang bawat puntong nakapaloob sa articles of impeachment. Ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung sabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice proceedings. No? Isa na dyan, syempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nagkalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Sa tingin namin ay naging infirm yung may mga infirmities yung proceedings bago pa umakyat sa Senado itong articles of impeachment. But having said that, sabi ko nga, maliban doon, sumagot din kami on the substantive issues. Inihayag din ng abogado na mismong ang pangalawang Pangulo ang sumuri at nag-aproba sa bawat detalye ng isinumite nilang tugon. Definitely, ang isang answer kami naman po ay mga abogado lamang, no? So kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, 'di ba, na binasa talaga niya yung aming answer at so nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Bagamat may mga reserbasyon ang kampo ni Vice President Duterte dahil sa nakabinbin nilang petisyon sa Korte Suprema na sa ngayon ay wala pang inilalabas na temporary restraining order. Tiniyak ng legal team na rerespetuhin at tatalima pa rin sila sa panuntunan ng Senate Impeachment Court. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing tututulan ng House Prosecution Team ang hiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte na i-dismiss ng Senate Impeachment Court ang articles of impeachment laban sa kanya. Samantala, isang magandang development para kay Lead Public Prosecutor Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang umiigting na suporta ng publiko sa mangyayaring impeachment trial sa Vice Presidente. May report si Rosalie Coz. Naninindigan si Lead Public Prosecutor Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na walang nakasaad sa impeachment rules kaugnay ng dismissal sa articles of impeachment laban sa isang impeachable official. Kaya giit ng kongresista, tututulan nila ang mosyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na i-dismiss ang articles of impeachment.
Ayon sa tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa, may mga kahinaang labag sa konstitusyon, depekto sa proseso at kulang sa sapat na batayan ng articles of impeachment. Definitely, if there will be move or request towards the dismissal of the impeachment complaint, i-oppose namin yun. I said it earlier that the Senate rules on impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate rules on impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal. Kinumpirma ni Representative Luistro na nakatanggap na sila ng kopya ng answer ni VP Duterte sa articles of impeachment. Isusumite nila ang reply sa Senate Impeachment Court sa loob ng linggong ito o bago ang deadline sa June 8, 2026. Ayon naman sa isa pang House Prosecutor na si Bicol Sara Partless Representative Terry Ridon, tila rehash o inulit lang ng Vice Presidente ang ginawa nitong non-answer sa House Committee on Justice. Hindi rin anya direktang sinagot ni VP Duterte ang ginawang pagbabanta laban sa presidente. Samantala, welcome naman sa lead public prosecutor ang umiigting na suporta ng publiko sa impeachment trial kay VP Duterte. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa mula April 20 hanggang 24, 2026 sa 1,200 respondents na tinanong sa buong bansa, 74% ang naniniwalang dapat harapin ni VP Duterte ang paglilitis sa Senado o impeachment court upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Tumaas ito mula 69% noong Marso. It only validates what we believe is the demand of the Filipino people now. At nakikita naman natin yon in what is happening around na ang gusto talaga ng taong bayan ay magtuloy-tuloy itong impeachment trial. Sa gitna rin ng deklarasyon na planong pagtakbo ni VP Duterte sa 2028 presidential elections, makatutulong umano ang paglilitis sa pagdedesisyon ng taong bayan. Ito ay lalo na't nananatili ring mataas pa ang public ratings ng Vice Presidente hanggang sa kasalukuyan batay sa ilang survey. That is why impeachment trial should happen. Because considering that she has pronounced already her intention to run for president in 2028, this impeachment trial will help the sovereign Filipino decide whether or not she deserves the faith and confidence of the electorate. I believe that even those who supports the vice president wanted this impeachment to clean her from all the allegations. Wala namang plano ang House Prosecution Team na ihirit ang pag-inhibit sa impeachment trial ng ilang senator judges na kilalang kaalyado ni VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na naghain ng reklamo si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa Kamara laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Kaugnay ito ng social media post ng neophyte lawmaker na itinuturing ng NBI na labag sa batas, panuntunan ng House rules at misconduct sa isang government official. Nagbabalik si Rosa Licoz live. Rosalie, ano yung hiling sa reklamong inihain ng NBI laban kay Representative Barzaga? Aga nire-rekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI sa Kamara na magsagawa ng investigasyon at patawad ng disciplinary sanctions si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Kabilang yan sa kahilingan ng NBI na maghain ng ethics complaint laban sa neophyte lawmaker kaninang umaga. Kaugnay ito ng siyam na social media posts na may kaugnayan sa nangyaring gulo o putukan ng baril sa Senate of the Philippines noong May 13, 2026. Kabilang narito ang alegasyon ni Representative Barsaga na may pagtatangkang assassination umano laban sa ilang senators.
Kung si NBI Director Attorney Melvin Matibag ang tatanungin, nais nitong mapatawan ng expulsion ang kongresista. Sa tingin niyo po, deserve na niyang ma-expel from the House? Well, personally, yes. Bakit po, sir? Well, his behavior says so. Yeah, I think it's not the proper behavior of the congressman. Bukod dito, pinag-aaralan na rin ng NBI na maghain ng reklamong kriminal laban kay Congressman Barsaga sa susunod na linggo. Kabilang narito ang pagpapakalat ng fake news at inciting to sedition. We already filed this. There's also a prayer dun sa aming complaint na proper criminal action can be undertaken also with the House Committee on Ethics. But just the same, we are reviewing other charges and preparing that. Wala namang direktang tugon si Congressman Barsaga sa ethics complaint ng NBI laban sa kanya. Pero nang tanungin sa reaksyon nito, ang sagot nito ay pumalya umano ang pag-atake sa Senado at nananatili ang Senate majority. Agad 2 beses nang pinatawan ng 60-day suspension ng Kamara. Itong si Representative Barsaga dahil sa disorderly behavior at mga paglabag sa panuntunan ng Kamara. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Co. Naglabas na kahapon ng notice ang Senate Blue Ribbon Committee higil sa pagpapatuloy ng pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Nakasaad sa naturang dokumento na magkakaroon na ng ika-9 na pagdinig in aid of legislation sa dadating na Huwebes, June 4. Inaasahan tatalakayin ng komite ang mga naging privilege speech ni na Senator Panfilo Ping Lacson, Jinggoy Estrada, Erwin Tulfo at Rodante Marcoleta hinggil sa naturang flood control scam. Si Senator Pia Cayetano ang kasalukuyang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Gayunpaman, wala pang senador mula sa minorya ang miyembro ng nasabing komite. Nakahanda ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang umano'y pulis na contact person ng isang lalaki na naaresto ng NBI kamakailan matapos magpanggap na may impormasyon ito patungkol sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. May ulat si Benedict Samson. Matapos maaresto ng National Bureau of Investigation ang lalaki na nagpanggap na mayroon namanong impormasyon sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, nais namang imbestigahan ng NBI ang sinasabing polis na kontak ng suspect. Well, we are investigating that angle. Kasi it's also surprising for him to get access to the database ng ating mga government officials. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may natanggap din silang impormasyon na matagal na umano itong ginagawa ng naarestong suspect. But matagal na niyang ginagawa. Before pa the incident ng kay Senator Bato, he's been posting to be somebody like the secretary, even the first lady, or the president. So marami na siyang ginagawa. Kaugnay nito ay nagbigay babala rin si Director Matibag sa sino mang magtatangka ng mga scam sa mga otoridad kapalit ng malaking halaga. So it's good thing that we're able to apprehend it so that it will also serve as a warning to everyone who wants to make use, take advantage of the technology now to scam other people to get a huge amount. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahan ang pagulan sa bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ngayong araw, bunsod ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, maaaring makaranas ng nasa 50 mm hanggang 100 mm ng rainfall o ulan ang National Capital Region at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Posible ang mga landslide at mga pagbaha, kaya pinag-iingat ang publiko sa posibleng epekto nito. Samantala, wala pang namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Muling ipinagpatuloy ngayong araw sa Korte Suprema ang pagdinig sa oral argument sa mga issue patungkol sa constitutionality ng national budget noong mga taong 2024 hanggang 2026. Mula sa Maynila, ang detalye at ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang natalakay ng mga issue ngayon dyan sa oral arguments?
Magandang tanghali, Ella. Matapos nga ang nangyaring oral arguments noong April 7 at 21, muling itinuloy ng kataas-taasang hukuman ang pagtalakay sa pagiging konstitusyonal ng 2024 hanggang 2026 national budget. Muling sumalang sa interpellation o pagtatanong ng mga maestrado kanina si Solicitor General Darlene Berberabe bilang kinatawan ng gobyerno. Kanina kabilang sa mga maestrado na nagtanong ay si Associate Justice Ricardo Rosario at Associate Justice Amy Lazaro Javier. Tinanong ni Justice Javier si Solgen Berberabe patungkol sa standby funds na nasa ilalim ng Unprogrammed Appropriations o UA. Samantala sa paunang pananalita naman ni dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga inimbitahang resource person ng Korte. Sinabi nito na maaari sana na makapagdesisyon kaagad ang Korte sa naturang kaso lalo na at isusumiti na ang national budget 30 Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Drilon, makatutulong ang desisyon ng Korte sa paggabay hindi lang sa Kongreso kundi maging sa publiko. Kaya isa pa nga sa pinunto ni dating Senate President Drilon ay ang nangyayari umanong political turmoil kung kaya't nais niya na sana ay makapagdesisyon na ang Korte. At yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Umakyat na sa 17 ang mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga matapos mahukay ng mga rescuer ang 4 pang katawan sa nakalipas na magdamag. Mula sa Angeles City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ilan pa yung hinahanap sa gumuhong gusali? Aga, technically, 2 na lamang yung hinahanap dahil yung isa kahapon ng hapon ay nakita. Pero dahil malalim itong lugar na kinaroroonan nito, hanggang ngayon ay hindi pa siya nare-retrieve doon sa lugar kung saan siya nakita. Bandang alas 11:20 kagabi, isa pang hindi nakikilalang individual ang nakuha mula sa gumuhong gusali. Nagpapatuloy ang masusing debris or removal operation ng mga rescuer team hanggang madaling araw. 1:34 ng madaling araw, natagpuan ang labi ng isang aso sa loob ng collapse site. Makalipas lamang ang ilang minuto aga, isa pang hindi nakikilalang individual ang na-recover mula sa mga guho. Sinundan ito ng isa pang retrieval operations alas 2:07 ng umaga, kung saan isa pang individual ang na-extract. Pagsapit ng pasado alas 4 ng umaga, isa pang biktima ang na-recover ng mga rescuer. Sa ngayon, nasa 17 ang kumpirmadong fatalities mula nang maganap ang pagguho ng gusali sa Barangay Balibago, Angeles City noong May 24. Patuloy naman ang search, rescue and retrieval operation sa lugar habang sumasailalim sa identification process ang mga na-recover na biktima. Sa tala ng Unified Command System, 3 ang pinaghahanap maliban na lamang doon sa isa pa na natagpuan nga kahapon aga. Diyan muna ang latest mula dito sa Angeles City sa Pampanga. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nais pakinggan ng Department of Labor and Employment ang hinaing at suwestyon ng bawat labor sector. Dahil dito, planong buksan ng ahensya ang kanilang tanggapan sa manggagawa. Narito ang ulat ni Joanne Nano. Maayos na relasyon sa labor sector. Ito ang nais na makamit ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino. Sa kanyang kauna-unahang flag-raising ceremony kahapon, sinabi ng kalihim na iimbitahan niya ang iba't ibang labor groups upang mapakinggan ang kanilang mga hinaing. Kabilang sa plano niyang imbitahan ay ang Trade Union Congress of the Philippines, National Labor Relations Commission at maging si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. We need to get their voices heard as well in a flag ceremony, because a flag ceremony is not just a weekly ritual, but a flag ceremony is a renewal and commitment of what we should do as government servants. Ayon kay Secretary Tolentino, hindi madaling ipatupad ang mga pagbabago. Ngunit naniniwala siya sa tulong at kooperasyon ng lahat na kaya ng pamahalaan na itaas ang dignidad ng mga manggagawang Pilipino.
I've always been saying, and I say this again, we are here not just to raise the flag, but to renew our commitment to raise the dignity of the Filipino workers. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 20 mga bus at mga truck mula sa 3 mga kumpanya ang sinuspindi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon. Ayon sa ahensya, grounded ang operasyon ng mga ito dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang road crash incidents o aksidente sa kalsada. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, ang naturang mga aksidente ay naitala sa Quezon Province at Nueva Ecija at kasalukuyang inimbestigahan. Nasa higit 7,000 mga tricycle drivers sa Quezon City ang inaasahang mabibigyan ng cash relief assistance ngayong araw, June 2. Mabibigyan ang mga tricycle driver na hindi pa nakakakuha ng kanilang cash aid. Nagsasagawa ng payout ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa QCX Event Center sa Quezon Memorial Circle. Tig 5,000 piso na ayuda ang matatanggap ng bawat isang benepisyaryo. Iprinisinta ng Commission on Elections o COMELEC ang draft ng Terms of Reference o TOR para sa 2028 elections. Pagpapakita ito na tuloy ang halalan sa 2028. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may bagong requirements ba ang COMELEC para sa mga makinang gagamitin sa parating na halalan? Magandang tanghali aga, isinasagawa nga ngayon ng Commission on Elections o COMELEC ang ikalawang Stakeholders Forum kaugnay ng 2028 presidential elections. Dito ay iprinisinta ng komisyon ang draft ng Terms of Reference o TOR ng Automated Election System. Ayon sa COMELEC, kabilang sa bagong requirement dito aga, sa ilalim ng TOR ay may kakayahan ang election management system na mag-import ng COMELEC election data. Dapat may secret marking ang balota sa National Printing Office o NPO. Tinatayang aabot din sa mahigit 124,000 na mga automated machines ang gagamitin sa 2028 local at national o presidential elections. Kaya nitong mag-scan ng 27 inches na balota at mayroon itong removable battery. Binigyan din ng COMELEC na dapat silang makakuha ng mga heavy-duty machines na gagamitin, lalo na at inaasahang maraming makilahok sa eleksyon. Sa January 2028 elections, target ng COMELEC simulan ang pag-iimprenta ng balota na aabot sa 73 hanggang 74 million pesos. Kanina ay binigyan din muli ng COMELEC na tuloy ang 2028 elections salungat sa issue ng no-L o no election. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City. Bahagi ito ng kanyang pakikiisa sa Brigada Eskwela bilang preparasyon sa nalalapit na pasukan. Ang detalya, Tidinel Maribohok, live. Nel, kumusta ang pagbisita ng Pangulo sa eskwelahan dyan sa Navotas City? Sila mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa Tara Basa program ng Department of Education. Kaharap ng Pangulo ang ilan sa mga estudyante ng Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City kanina. Ang pagong at ang matching ay minsan nakatagpo ng isang punong saging na lumulutan sa gitna ng umaagos na ilog. Pagkatapos nito ay ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang paaralan mula sa closed circuit television o CCTV nito hanggang sa ilang pasilidad nito kasama rin ng Pangulo sa nagpintura sa isang silid-aralan. Kontento naman si Pangulong Marcos sa kanyang nakitang paghahanda at nangako na patuloy na tutugunan ang pangangailangan ng sektor ng edukasyon. Pero nakakatuwang makita
na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay na hanggat kaya bigay ng pamahalaan at binibigay natin. Alam naman natin ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pag-training sa ating mga kabataan. Kasama ni PBBM, sina DepEd Secretary Sani Angara at Labor Secretary Francis Tolentino. Yan muna ang ating update. Balik sa Rela. Maraming salamat, Nel Maribohok. Habang papalapit ang pagbubukas ng klase, umaabot na sa 151 ang mga concerns na naitawag at naipaabot sa Department of Education sa ilalim ng Oplan Balik Eskwela. At para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonso live. Mia, ano-ano ang karaniwang idinudulog na concerns sa DepEd ngayong nalalapit na ang balik eskwela? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Karaniwan sa mga inilalapit o idinudulog sa Department of Education ay yung may kaugnayan sa enrollment, school records at iba pang mga requirements ng mga mag-aaral. Batay sa pinakahuling ulat ng DepEd Public Assistance Command Center o PACC noong June 1, umabot na sa 151 ang mga concerns na natanggap mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DepEd, hindi naman purong reklamo ang mga natatanggap kundi kadalasan ay mga katanungan, paglilinaw at request for assistance kaugnay ng paghahanda para sa pagbubukas ng klase. Pinakamarami sa mga concern ay may kaugnayan sa enrollment na umaabot sa 53 cases o may kabuuang 35%. Kabilang dito ang mga tanong sa kulang na requirements, kindergarten age eligibility at paglipat ng mga mag-aaral mula sa ibang paaralan. Sumunod naman ang mga usapin tungkol sa school records tulad ng Form 137, Form 138 o report card at mga certification, authentication at verification o CAV request. May mga katanungan din ukol sa Senior High School Voucher Program, Educational Service Contracting o ESC subsidies at mga school policies sa koleksyon ng bayarin. Ayon pa sa DepEd, sa 151 concern na natanggap, 129 o mahigit 85% ang agad na naresolba habang ang natitirang 22 ay naipasa na sa mga kaukulang tanggapan para sa agarang aksyon. Wala rin umanong naitatalang pending concern sa kasalukuyan. Sinabi ng ahensya na patuloy ang koordinasyon ng Central Office at mga field offices upang masigurong mabibigyan ng agarang tugon ang mga magulang, mag-aaral, guro at iba pang stakeholders. Pinapayuhan din ng DepEd ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang Public Assistance Action Center sa pamamagitan ng hotline, text, email at social media para sa katanungan at hinaing kaugnay ng pagbubukas ng klase. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonso. Iba't ibang inobasyon ang sinimula ng pamahalaan sa tulong ng Department of Science and Technology upang makapaghatid ng mga makabuluhang serbisyo sa publiko. Kabilang diyan ang Digital Patient Care System sa isang bayan sa Cagayan at ang mga pagsasanay sa paggamit ng teknolohiya ng mga magsasaka sa Negros Occidental. May report si Alan Manansala. Pormal nang nilagdaan ng St. Paul University Philippines o SPUP, Department of Science and Technology o DOST at ng lokal na pamahalaan ng Lalo, Cagayan ang kasunduan para sa pagpapatupad ng Integrated Patient Care System o mas kilala bilang Lalo Care. Layunin ng sistema na pag-isahin at pagandahin ang health information upang mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente sa nasabing bayan. Binuo ang digital platform ng Institutional Innovations Team ng SPUP at dinisenyo upang mapatibay ang healthcare delivery sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Isinusulong ng Hope Builders Organization Negros Island Incorporated o HIBONI ang isang komprehensibong development program para sa komunidad ng mga Bukidnon Magahat Indigenous People sa Sitio Madaha, Barangay Buena Vista, Himamaylan City. Sa ilalim ng DOST Community Empowerment Through Science and Technology o CEST program,
Layunin ng proyekto na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan at mga programa sa pagpapaunlad sa mga liblib at kulang sa serbisyong komunidad. Kabilang sa mga ipinapanukalang interbensyon ang mga pagsasanay para sa mga magsasaka, lalo na sa produksyon ng ube. Modernisasyon ng tikog weaving sa pamamagitan ng makabagong makina at paglalagay ng mga solar power system sa mga tahanan ng mga manghahabi. Nutrition support para naman sa mga mag-aaral ng Madaha Elementary School at paglalagay ng water filtration system upang matiyak ang malinis at ligtas na inuming tubig. At pagbibigay ng communication equipment, protective gear at emergency response training sa mga bantay gubat na tumutulong sa pagmumonitor ng Ilog Hilabangan Watershed Forest Reserve. Bukas na ang Davao del Sur Innovation Hub, isang pasilidad na nakatuon sa pagsulong ng pananaliksik, pagbuo ng makabagong teknolohiya at pagpapaunlad ng mga negosyo sa lalawigan. Layunin ng Innovation Hub na maging tulay upang maisalin ang mga pananaliksik at ideya mula sa akademya tungo sa mga praktikal na solusyon at mabubuhay na negosyo. Magbibigay rin ito ng mentoring, technical assistance at mga programang pangkapasidad para sa mga estudyante, researcher, startup at mga innovator sa komunidad. Mahalaga umano ang hakbang ng pagkakatatag ng hub sa pagpapatibay ng research and development agenda ng kolehiyo at sa paglikha ng mga proyektong makatutugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkasundo ang Israel at Hezbollah na itigil ang bakbakan ng magkabilang panig. Ayon kay US President Donald Trump, pumayag si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na kansilahin ang planong pag-atake sa Beirut, habang nangako naman ang Hezbollah na ihihinto nito ang lahat ng putukan. Gayunpaman, sa isang pahayag, kinumpirma ni Prime Minister Netanyahu na nagkausap sila ni Trump at nagbabala na kung hindi hihinto ang Hezbollah sa pag-atake sa Israel, mapipilitan silang atakihin naman nito ang mga target na terorista sa Beirut. Itutuloy ng India ang pakikipag-ugnayan sa Myanmar. Ito ay sa kabila ng mga Western sanction na ipinataw sa Myanmar matapos ang kudeta rito noong 2021. Kasunod ng pulong kahapon ni Prime Minister Narendra Modi kay Min Aung Hlaing. Sinabi ni Indian Foreign Secretary Vikram Misri na naniniwala ang New Delhi na dialogo at pakikipag-ugnayan ang tamang paraan upang wakasan ang anuman diplomatic tension sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa tinalakay ng dalawang leader ang issue ng kalakalan, depensa, seguridad, border management at mga proyektong pang-ugnayan. Kasama rin sa agenda ang cybercrime at human trafficking, kung saan higit 2,400 na Indian nationals ang nailigtas sa nakalipas na 18 buwan. The Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of the Republic of the Union of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 2 na nagsasabi, "Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y magkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.